Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programa ang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito po sa ating EB Talakayan at of course mula sa Elizalde Broadcasting with your host Mel Elizalde po. Ngayong umaga ay tayo po ay nagkapalad na makasamang muli at makakasama ang ating pong dating kasama syempre si Dr. Benedict David PhD. Sir, welcome po. Warm and pleasant greetings, Mami Mel. It's good to be back. It's good to be back sa segment natin and sa mga followers ng Elizalde Broadcasting, especially ng Revalida. This is season 2. So, lagi ko nga sinasabi, warm and pleasant greetings. At dito sa Elizalde Broadcasting, ang lagi nating ginagawa through Revalida, we will test academic conventions and we will break theories if possible. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit meron na tayo upcoming season 2. Nung season 1, marami tayong mga nakaaway ng mga eskwelahan dahil sa ating mga binirake na mga theory at mga libro, pero lahat naman yan ay sa ngalan ng edukasyon at ng pagbabago. Wala po tayong ginagawang masama, wala po tayong naapakan. Ika nga bato-bato sa langit lang. Kung tamaan, pwedeng magalit. At marami tayong mga i-break na mga traditions palalo ngayon, Mami Mel. Kaya nga, we are so lucky to have you back, Dr. Benedict David. And of course, wag niyo pong kalilimutan, January 6 ang kanyang pagbabalik sa kanyang programang Revalida. May tanong lang ho kami. Ano po ba yung mga challenges nung season 1 natin? Yan. Well, mga nangyari nung season 1 was primarily focused on a couple of things, maybe some things, Mami Mel. Nung season 1 was, I'll be honest, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganung karaming followers ang Revalida. Not only on Elizalde Broadcasting but even on my personal vlog. Kasi nagkaroon ako ng pagkakataon na mailabas yung tinatawag natin na mga hindi ko yung politically correct term kasi baka may maapakan ulit tayo. Hindi ko nabigyan ako ng pagkakataon na mailabas yung mga or mai-expose yung mga maling practice sa education. So for example, ganito, sa research, pareho tayo nasa academe, di ba, Mami Mel? Kayo po ay nasa secondary education, ako ay nasa tertiary or collegiate and higher education per se. For example ngayon, sa college research, lagi ko pong sinasabi sa college research na hindi mo kailangan ng mga 400 pages na mga papel. For example, sa thesis nila, ang kailangan mo lang is ika nga, di ba, Mami Mele, sa journalism is KISS, keep it short and simple. Keep it short and simple. Ayan, that's good. And always keep it smart, simple, measurable, attainable, reasonable, and most importantly, timely. Most important is timely. Bakit po natin ginagawa yon? Sa akin po kasi ang education, yes, it takes time to become educated. Pero the things to go there or the things for you to reach your goal is basically, there is what you call a smart way of doing things. Yun ang inintroduce ko dun sa season 1 ng Revalida na walang masama sa pag-work hard. Hindi masama yung pag-work hard. Pero kung pwede mong haluan ng work smart while you also work hard. So inilipat ko ngayon sa academe. Marami kasing study hard pero you can also study smart. Yun ang mga diniscuss natin. Like, if I may, mga isa-isang episode na merong isang episode sa Revalida, for example, ngayon na first and foremost is noon, season 3 yun, education and law. Galing. Ano ang importance ng education and law?
Meron pa tayong guest dyan, si Attorney Goso na Ayan. malapit na siya mag-retire and nag-uusap uli kami. Siya ay ninong, isa sa aking mga ninong noon sa Kumpil. So, nag-uusap na uli kami ng kinakapatid ko, si Barry. So, shout out kay Attorney, kay Ninong Alex at sa kinakapatid ko na si Barry. No? Shout out uli sa kanila. Sabi ni Attorney Goso sa akin, True Barry, is willing sila uli na i-share yung knowledge nila by creating a segment dito pagka-retire. Mag-retire kasi si Ninong Alex. 65 na kasi sila by September. So si Father, sabay sila, birthday ni Father. My father will be turning 65 also, si Attorney, si Panyero by August. So pagdating ng time na yon, syempre mas may time na sila to impart their legal knowledge. So nung ginawa kong segment yon, that was my third segment, di ako nagkakamali doon. Nung iginest ko siya, doon nagkaroon ng parang jump or leapfrog yung viewership na Revival, even in my personal vlog nung kinakat-kat ko siya. Bakit? Kasi maraming mga naging aware, hindi lang mga estudyante, even professors, even those that are in the industry, naging aware sila, Mami Mel, na hindi lang pala education, for example tayo, business or so, kailangan mo rin ng batas. Dapat alam mo yung mga polisiya sa batas. Okay, that's good. Ang galing, no? Kaya nga po, mga minamahal nating taga-subaybay, don't forget po sa pagbabalik ng ating si Dr. Benedict David, PhD, sa January sa kanyang programang Revalida. Marami po tayong matututuhan. At syempre, napaka-brilliant itong ating tao na to. Kaya po, kami ay masaya nandito siya sa ating muli. Pero before proceeding, sir, yun may bumati sa atin, Samuel Gambot. Si Sir Samuel Gambia. 3 days na lang, birthday mo na natin. Advance happy birthday. Thank you very much, sir. All the best po. At saka huwag kayong hindi pupunta rito sa sama ng loob ko niyan. Pag no? Malapit lang naman kayo dito, sir. Inaasahan ko nandito kayo sa Thursday. Natatandaan ko si Sir Samuel pag nagtatalakayan tayo. Lagi siya nanonood. Oo. At saka isang brilliant yan when it comes to broadcasting. Talagang maraming kaalaman yan sapagkat matagal siya at naging isang body siya sa NPC, National Press Club. Yes. So, don't forget, sir, sa Thursday. Opo. So, ayun, Mami Mel. So far, ano bang mga inaasahan pa natin ngayon? Ano? So, season 1 was like that. I'll tell a story sa mga natin, sa mga manonood natin. Kaya ako binuo ang season 2. Ano ba ina-expect natin dito? Sa season 2 is mas magiging ang anchor natin is dadagdagan natin ng konting kaalaman sa batas. Lalo sa field of education. Kasi alam niyo po, nasa School of Law ang ating si Dr. Benedict David. Nasa School of Law siya, kaya mas maraming kaalaman po yung i-share niya sa atin. Iahalo natin siya sa tinatawag natin na education law. Although yan, meron ako mga ikikwento ngayon para sa teaser natin. No? Iba kasi rin yung alam mo yung batas habang nag-aaral ka. Yun ang gusto ko impart sa mga estudyante. Alam mo yung karapatan mo, alam mo yung obligasyon mo bilang isang estudyante. Eto, may imamarites ako dyan. Di ba? May kaibigan lang naman ako no, na pwede kasing kung hindi mo alam yung ginagawa mo, is mapahama ka. Tama yun. Is mapahama ka. Like ito, with his consent naman to, ever since, nung in between season 1 and season 2, nagsarili kasi akong vlog because I was busy with my corporate affairs. So under Benedict David lang, hindi siya under Revalida. Na-discuss ko to before mga early this year. Binalag ko yon. Ang topic ko is, why do we need to always read? And why do we have to always seek the truth? Dapat. Kasi ang meaning ng Revalida is basically to remedy, to make amends. And above all, ang meaning ng Revalida kasi is to know by remedy. Kaya nga Revalida, parang Revalida class, may make-up ka, parang may make-up class ka, gagawa ka ng paraan para mag-investigate ka lalo, para magkaroon ka ng expertise sa ginagawa mo. That's good. Okay. Nangyari yan. Kaibigan ko pa. I mean, I am 40 years old. Kaibigan ko 40 years old, married. Professional siya. Hindi naman married. Partner pa. Domestic partner nila. Marites lang na hindi niya alam yung iba kasi knowledgeable kaysa sa educated kid. Ang ano ko dyan is sa ating mga professionals, hindi lang naman pang education ang Revalida. Minsan magtatakal din ako ng mga practical awareness. Like for example, ngayon napapanahon. Ano yung napapanahon ngayon?
yung tinatawag natin na RA 9262 in line doon sa divorce law, no? Yung tinatawag natin yung violence against women and children. I think advocate yun yung ilang mga anchors dito, if I'm not mistaken, di ba? So, tama yun kasi kawawa naman talaga mga kababaihan minsan nasasaktan ng mga lalaki, di ba? Subalit, meron din mga pagkakataon na gaya nga sa kaibigan ko, with his permission naman, naaabuso yung batas. So, titignan natin bawat anggulo. Like, may kaibigan ako, hindi naman sa inaano ko, no? May kaibigan ako, lalaki siya, may partner siya. To make the long story simple, yung kaibigan ko na yun is, yung kasing with this permission naman to, no, disclaimer lang ulit, you know who you are. Yung kaibigan ko na to is, since may domestic partner siya, pareho silang may mga families before sila nagsama. Eh di syempre, out of courtesy do sa previous family ng babae, pinapayagan niya lumabas yung mga ganyan. Kasi may anak yung babae do sa previous na kinakasama niya. Di, minsan, to make the long story simple, nung sinundo niya yung girl, nahuli niya na puro pasa sa katawan yung babae. Wow, baka binugbog. Binugbog talaga. Binugbog po talaga, Mami Mel. Binugbog talaga. Di, nung binugbog, di syempre nagtanong siya, ano nangyari sa'yo? Sino nanakit sa'yo? Sabi nung girl, yung tatay ng bata. Yung tatay ng bata. Di, syempre, kahit naman sino, kahit ako, lalaki rin ako, nagalit yung kaibigan ko. I don't know kung ano yung naging sagutan nila, pero malamang naging violent rin na rin sila sa loob. Hindi mo masisisi yung lalaki kasi inalagaan niya, tapos ganun, pinahalagahan niya, tas yun pala, ganun lang, binubugbog. So nagkaroon ng commotion doon, allegedly, sa loob ng sasakyan. To make it simple, alam mo, Mami, nangyari. Nagkaasaran sila kung ano man nangyari, no? Alam mo ginawa ng babae, Mami? Tumalon doon sa kotse. Wow, ano yun? Umaandar ba kayo? Umaandar sila. Hindi siya nasaktan o nagulungan. Ang una kong tanong sa kanya, di tumalon na. Biro, Mami, nag-aaway sila. Sa kalagitnaan ng pag-aaway nila habang nagdadrive, tumalon si babae. Ngayon, di syempre, although weekend yon, Sunday, may mga traffic enforcer pa rin naman, sporadically, syempre, ang mangyayari, nakita ng enforcer, may mga malapit na outpost, si lalaki tumalon din kasi nag-alala, nakulong si lalaki ng ilang araw. Napagbintangan. Tapos di sa medico legal. Sa medico legal, syempre may medico legal si babae. Nandun sa medico legal, anong nangyari? Ganito. Halimbawa, nagda-drive tayo. Aking babae kay lalaki. Yung pasa ng babae dito sa right side. Paano mo magagawa yun? Exactly, Mami. Tapos, pati si lalaki, syempre, may medico legal para malaman kung saan yung, kung anong sa limbs niya yung nalapak. May nakita sa kanya, parang mark lang, allegedly. Hindi naman pasa. May mga ano siya dito, siguro kung ano man, sa left side. So, sabi ko, paano mo masasapak yung babae na hindi aandar sa sasakyan mo, may sensor rin kung nagmamaneho siya. Gaganon. Nagmamaneho ka, tapos yung pasa ng babae sa kanan. Sabi ko, to make the long story simple, ongoing pa rin naman yung kung ano man ang tawag nila doon. Pero sa akin is, ang pinaka-bottom line ko doon sa personal vlog ko, and I want to share it sa audience na hindi porke ang line mo, halimbawa, doktor ka or so, dapat alam mo rin yung karapatan mo. Exactly. Alam mo yung karapatan mo. You should be educated. Alam mo yung karapatan mo. At dahil doon sa karapatan na yan, dapat yun ang ituturo ko sa season 2. Ano yung mga karapatan? Bukod sa pagtetest ng mga theories, we will also align it with what you call the education law. Kaya nga, kung natatandaan ng Mami nung season 1 natin, kita mo may mga hawak kong papel, ang kakapal ng papel ko dati dito. Because I always want to make it sure na ako ay nasa tamang hugot na mga sinasabi. Right? Like right now, syempre, ako ngayon, may hugot din ako ngayon, Mami. Hindi na yung kaibigan ko, yung hugot ko ngayon, eto. Isang cellphone ko nawala. Ano lang, a few weeks ago. Nagpa-affidavit agad ako. Bakit? Meron ka ba namang doon, sino yan? Meron ka. You have in mind na sino yung gumawa na yan sa'yo? Hindi ko masabi kung ano or what, pero nawala yung cellphone ko, so nagpa-affidavit ako. Then, I don't know kung may mga kasi may mga nababalitaan ako, may mga chat sa akin na may mga gumagamit ng pangalan ng ibang tao on my behalf, kung ano man ang ginagawa. So nagpa-affidavit ako, sabi ko, kapag may nakita kayo using my name or other person's name, lalo yung mga tao na mahalaga sa kaibigan ko, yung mga ganyan, special someone ko, sinasabi ko,
hindi ako yun. Mm. Kasi nawala yung cellphone ko. Nga, ninakaw yung Nawala yung mo. cellphone ko. Ay, So, dapat bigyan mo sila ng leksyon dyan. yeah. So, nawala yung cellphone ko. So, sabi ko, kapag may mga, sinasabi ko nga, kapag may mga, if ever you see someone or an account, kasi isa lang ang account ko eh. Wala nga akong Instagram eh. Ito lang, Facebook lang ako, saka YouTube channel ko sa Revalida. So sa akin is, kapag binakita kayo na hindi ako yan or hindi yung mga tao na tinutukoy ninyo, fake yun. Kaya nagpa-affidavit ako para if ever, kasi protection ko yun eh. Hindi lang dahil dun sa baka may gumamit, kasi baka kasi mamaya, isang partido, the other party, baka ibintang sa akin yung mga nangyayari. Exactly. Diba? Baka ibintang sa akin. Kaya nagpa-affidavit ako, baka ibintang sa, baka mamaya sabihin, ay Benedict, bakit ka naglabas ng mga litrato natin na magkakasama tayo nila? Halimbawa lang, ganun before. Aba, hindi sa akin yan. Hindi sa iyo yun, dahil wala na nga sa iyong Wala sa akin, possession nawala. yung cellphone, Yeah. di ba? Nawala. So, isa lang ang account, doon papasok yung tinatawag natin na education. Na dapat alamin karapatan mo. Alam mo yung tinatawag natin na yung rights mo kasi yan ang magpoprotekta sa'yo. Hindi lang siya sa libro eh. We learn from experience. But in all those experience itself is also education. Yun ang gusto ko i-impart niya sa season 2. Marami. And always seek the truth. Yan, napakaganda ng sinabi ni Dr. Benedict David. At kaya, pero bago yan, ito po, may mga nag-react sa atin. Let's go testing theories and breaking traditions from Kuya Chot Velasquez. And of course, thank you very much po sa ating former principal, Dr. Lloyd Adi Diaz. Sabi niya, happy birthday, Ma'am Mel. God bless you always. Thank you, ma'am. Thank you po. You are invited to come over sa ating pong office sa Thursday. Please, mama, lunchtime. Ayan. So, sana po, no? I am asking my followers once more na dito sa Elizalde Broadcasting, we're back. Yeah. We're back dito sa Elizalde Broadcasting and syempre, babati na rin ako, mami. Yeah, Syempre. sige, Syempre. Babati ko na rin yan. Hindi naman to buong segment. Syempre, I want to greet yung mga tao na, kasi after nung season 1, I have to be honest, although maganda yung naging turnout niya, pinag-isipan ko rin if there would be a season 2. Yeah. And thank you for your decision to come back. Thank you, ma'am. Maraming mga factors. Hindi yung personal factor ko, hindi yung professional. Because we were always good here at Elizalde. Siyempre, yung mga priorities, this or that. May mga tao na nag-push sa akin na sabi sa akin, gumawa ka ng season 2 kasi kailangan ka ng education. Sinabi mo. Kailangan ka ng academe. Hindi ko pinagmamalaki pero may mga naririnig ako nagsabi na you are too valuable to just quit in the field of education. Yeah, tama yan. Oo. May mga nagsabi sa akin. And I want to mention those names. Siyempre, number 1 ka doon, Mami Mel. Oh, yeah. Ikaw ang number 1 dyan. Fan mo, and I know you personally, talagang very bright ang ating napaka-brilliant na tao at napakabait pa. Thank you, Mami Mel. Yan sila. Tito Hill, si Kuya Chot, na kahit recently ko nakilala Sir Chot, is nakita ko encouragement niya. Then, specifically yan, yung mga nasa circle ko during this time na 2023 na medyo trying kasi mga, syempre, recovering from the pandemic, mga business na nag-fail. Yan, yung mga kasama ko, sila Ma'am Therese, si John, yung mga kapitbahay ko yan. Si John, si Ma'am Therese, si Kuya Bernard, si Tita Janet, tapos sila Rachel, isa-isayin ko na sila Rachel, si Pop, si Chris, si Tita Jo, si Catherine, si Catherine, si Barbie, si Nanay Connie, si Kuya Al, we treat each other as family. Yan sila, Tito Alan, yan. Doon sa community namin na kasi during, if I fail to mention someone, sorry, medyo si VPN nakasama ko sa Rotary. Yan. Naging active din ako sa business for 2023. Yeah, Then dun sa condo association namin, naging officer. Well, maski naman nandito na ako. Ron, di ba? Corporate secretary. Corporate secretary. So, yun nga. So, kaya naging thankful ako kasi naging preoccupied ako doon. Pero yun nga, ni-remind ako ng mga kasama ko na beyond this is merong kambuhay sa labas. And the academe still needs you. The academe will forever need you. So, thankful ako sa kanila doon sa mga nakasama ko dyan. Kasi sila yung naging immediate circle ko that time bukod sa atin dito. So, sobrang thankful po ako doon and makakaasa kayo na kasi syempre yan, for example sila, may mga anak, may mga kapatid dyan na nagsusubaybay sa akin, makakaasa kayo na yung mga ginagawa ko is itutuloy-tuloy ko pa.
Yan, ini-expect ng iyong Tama. mga tagahanga yan, Dr. Benedict, ha? At sabi nga, don't forget na abangan natin siya sa January 6, no? Tama. Sige. Saturday. Okay. So, Yan. Okay na po. okay. And like ko sinasabi, Mm, maraming salamat and always remember to always seek the truth. yan. Ayun ang sinabi ni Dr. Benedict. Always remember to seek the truth. Lagi, no? Wag ho kayo matatakot kahit sino pa yan. Kalabanin, no? At ilabas ang katotohanan. Anyway, thank you very much for watching. At ito po ay don't forget to share us, follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa Elizalde Broadcasting, at sa ating pong Facebook channel. And don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.